Kamusta, mahal kong kapatid? Naway sumaiyo at sa iyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, nandito ako ngayon para magbahagi ng aral tungkol sa espiritual na labanan na naramdaman kong ituro habang naghahanda ako. Ang salita ay marami sa inyo ang humaharap sa isang labanan, isang espiritual na digmaan. Pero hindi ninyo namamalayan ang lalim ng labanan na ito. Alam nyo, mga kapatid, kapag tayo'y nakikipagtalo, may mga kaisipang pumapasok na akala natin ay mula lang sa ating sarili. Madalas, tayo ay pinahihirapan at sinusubukang pahinain ng kaaway upang hindi tayo magpatuloy sa ating landas. Kung ikaw ay ganyan, iwan mo dito sa mga panalangin ang isang partikular na kahilingan para sa iyong buhay. Maaaring ito ay panghihina ng loob o depresyon na matagal mo nang nilalabanan. Maaaring pakiramdam mo ay wala kang nagagawang tama sa iyong buhay, sa relasyon o sa pananalapi. Mga kapatid, alam ko na madalas harangin ng kaaway ang biyaya sa ating buhay. At may malinaw tayong halimbawa nito. Matagal nang nag-ayuno si Daniel ng 21 araw habang hinahanap ang Diyos, pero tila walang nangyaring pagbabago. Natutunan ko, mga kapatid, na matapos ang pag-aayuno, parang walang nagbago agad. Pero doon pala nagsisimula mabuksan ang mga biyaya. Madalas, nagdarasal ka para sa isang bagay. Taon at taon mong ipinagdarasal yon, tapos bigla kapag tumigil ka na sa pagdarasal, parang nagpapahinga ka na at iniaabot mo na sa Diyos. Hindi mo namamalayan, dumarating na lang ang mga biyaya sa iyong paglalakbay at nagugulat ka. Grabe, ipinagdasal ko to noon. Ipinagdasal ko to dati at ngayon nakikita ko na sa sarili kong mga mata na natutupad na. Mga kapatid, marami akong patotoo tungkol sa mga hiningi ko sa Diyos. Tumawag, umiyak at nanalangin ako sa Panginoon. Ngayon hawak ko na ang mga biyayang ito. Sabi sa Biblia sa awit 126 kung ikaw ay nagtatanim, babalik kang may ani sa iyong mga bisig at malaking kagalakan, parang nananaginip. Iyan ang inihanda ng Diyos para sa iyo, kaya huwag mawalan ng loob. Hindi ko nga alam kung bakit ko ito nasabi ngayon dito, pero alam ko na marami sa inyo ang naiisip na sumuko, na panghinaan ng loob. Huwag ninyong ituloy yan. Aaminin ko, mga kapatid, minsan naisip ko ring itigil ang ginagawa ko dito sa internet. Napakalakas ng espiritual na pagsubok, pero binigyan ako ng Diyos ng tagumpay at higit pa doon, binigyan pa ako ng Diyos ng mga biyaya, kung ganoon ang masasabi. Kinuha ko ang mga sandata ng kaaway at ngayon gusto kong ibahagi ang mga sandatang ginagamit ng kaaway laban sa iyong buhay. Para hindi ka na muling madapa, para hindi mo na muling maisip na sumuko dahil napakalaki ng tagumpay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen? Sigurado ako, kapag natutunan mong paano kumikilos ang kaaway laban sa iyong buhay, magiging matagumpay ka sa pangalan ni Jesus. Kaya bago tayo magsimula, hihilingin ko lang saglit na i-click mo ang like. Nakakatulong ito sa YouTube na mas mapalaganap, kaya hinihiling ko rin na mag-subscribe ka sa aking channel, i-click ang mag-subscribe button at i-activate ang notification bell. Tara na mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng espiritual na labanan, ano agad pumapasok sa isip mo kaugnay sa Biblia? Iniisip ko na naalala mo ang talatang iyon sa Efeso, Kabanata 6, na nagsasabing ang ating laban ay hindi laban sa laman, hindi laban sa dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, ang mga pinuno at tagapamahala ng mundong ito ng kadiliman, na si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Sinasabi ng talata na hindi tao ang kalaban natin, kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. At alam natin ayon sa Biblia na ang dyablo ay tuso, mapanlinlang, mapanirang puri, at palaging naghihintay ng pagkakataon para subukan tayong pabagsakin. Alamin mo ang isang bagay, hindi ka kailanman tutuksuhin ng Diyos. Ang nanunukso ay ang dyablo. Gusto niyang mahulog ka sa mga patibong niya, mapunta sa pinakamababang kalagayan at masira ang buhay mo. Kapag sinusubok ka ng Diyos, nais niyang magtagumpay ka, tumatag at lumago ang iyong espiritual na buhay. Amen? Kaya ang laban natin ay hindi laban sa kapwa-tao. Pero gusto kong pag-isipan mo ngayon na may mas mahirap pang labanan at ang labang ito ay hindi nakikita. Walang nakakakita o nakakaintindi sa iyo at sa pinagdadaanan mo, pero nangyayari ito. Mga kapatid, ang labang ito, dito, sa ating isipan, kahit na parang hindi ka panipaniwala, may espiritual na labanan laban sa ating kaluluwa, pero lalo na dito talaga,
kung saan palaging susubukan ng kaaway na magtrabaho. Alam nyo ba mga kapatid, kapag unti-unting lumalayo ang tao sa grupo, pati na rin sa asawa, kaibigan at pamilya. Doon pa lang, gumagana na ang kaaway sa isipan ng tao para isipin ang pagkatalo at tapusin ang sariling buhay. Lahat ito ay palaso ng kaaway. Ipapaliwanag ko mamaya. Ayos lang. Mga kapatid, may talata sa 2 Korinto 10 mula talata 3 hanggang 5. Gusto ko talaga na bigyan mo ng pansin ang isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa ibang antas ng espiritual na labanan. Makinig ka ng mabuti dahil ipapaliwanag ko, kaya mahalagang mag-focus ka. Tingnan mo ang sinabi ni Apostol Pablo. Tayo ay mga tao, pero hindi tayo nakikipaglaban ayon sa pamantayan ng tao. Gamit natin ang makapangyarihang sandata ng Diyos at hindi ang sandata ng mundo para gibain ang mga kuta ng makataong pag-iisip at wasakin ang maling argumento. Tandaan mo yan. Gamit natin ang makapangyarihang sandata ng Diyos para gibain ang mga kuta ng makataong pag-iisip at wasakin ang maling argumento. Magpapatuloy ako. Sinisira natin ang mga mapagmataas na ideya na humahadlang sa pagkilala sa Diyos at dinadala natin sa pagkabihag ang bawat mapaghimagsik na pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Amen? Simple lang ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ni Paulo noon, mga kapatid. Maraming tao noon. Marami silang mga argumento na parang, ngayon kay Jesus na ako. Ngayon, wala nang makakayanig sa akin. Wala nang makakaapekto sa akin. At doon, sumasali ang mga tao sa mga ritual ng pagano, sa mga lugar para sa mga demonyo, at iniisip nilang walang epekto ang mga idolo o inukit na imahe sa kanila. Nagsimula na silang sumali sa kasiyahan at makamundong bagay. Alam mo, may mga tao na dahil may espiritual silang kaloob at madalas magdasal sa wika o magpahayag ng propesiya sa simbahan, iniisip nilang mas espiritual sila kaysa iba. Minsan iniisip nila na kailangan pa rin nilang gawin ang mga paghahain sa lumang tipan para matanggap ng Diyos. Ngayon, ang kaligtasan ay dahil sa pananampalataya. Wala ka nang kailangang gawin para pagpalain ka ng Diyos. Sinabi niya na dumarating ang pagpapala sa pananampalataya kay Jesus at pagsunod sa kanyang salita, kaya hindi mo na kailangang magsakripisyo o gumawa pa ng iba. Pero ang mga argumentong ito, mga argumentong nasa isipan ng mga tao, ang pumipigil sa kanila na makilala ang Diyos. At tungkol dyan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ang iyong isipan, maaari kang hadlangan nito na makilala ang Diyos. Mga kapatid, naaalala ko, maraming taon na ang nakalipas na gusto ko talagang matanggap ang kaloob ng pagsasalita ng ibang wika. Gustong-gusto ko talagang matanggap ang kaloob na iyon. Sinabi ni Apostol Pablo na mas madalas siyang manalangin sa ibang wika kaysa sa iba, pero mas nais niyang magsalita ng maiintindihan ng lahat kaysa laging manalangin sa ibang wika sa simbahan. Sinasabi ni Pablo ang tamang gamit ng mga wikang iyon. Pero gusto ko talagang mabinyagan ng Espiritu Santo at matanggap ang mga wikang iyon. At naaalala ko na may ilang tao mismo sa simbahan, mga kapatid, na nagsabi, tigilan mo na ang paghahanap niyan. Iyan ay nangyari lang noong panahon ng mga apostol at para lang sa mga disipulo, hindi na ito nangyayari ngayon, mga kapatid. Malaking laban iyon para sa akin dahil ginamit ng kaaway ang mga argumento ng mga taong iyon. Kung pipigilan akong hanapin ang kaloob na ito, kahit alam kong makakatulong ito sa akin para mapalapit ako sa Diyos, hindi iyon tama. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos, may mga apoy akong kapatid. Mga taong tunay na nagmamahal sa pagkilos ng Espiritu Santo, nagbibigay daan sa Espiritu Santo. Kaya nagpasya akong sumama sa kanila at nagsimula kaming maghanap. Nag-ayuno ako para hilingin ang kaloob na ito at ibinigay ito ng Diyos. Ngayon alam ko na ang halaga ng pagpapatibay ng sarili at pananampalataya ko. Nagsimula akong magsalita ng kakaibang wika kahit saan, sa kwarto, kotse o habang naliligo. Hindi ko alam kung naranasan mo na ito, pero ako madalas ko nang maramdaman ang kapangyarihan at presensya ng Diyos, lalo na habang naliligo. Hindi ko alam, baka makarelate ka rin sa akin, pero iyon ang mga sandali na nag-iisa ka, di ba? At doon, gumagawa ang Diyos, mga kapatid. Kung buo din ang mga pangangatwiran ng tao, ayon kay Pablo sa talata, ito ay mga maling argumento. Pinag-usapan din ito ni Pablo, mga kapatid. Sinabi niya na ang mga mapagmataas na ideya ay nasa isipan natin, kaya dapat tayong maging mulat dito. Ito ay nagsasabing ang isipan natin ay maaaring hadlang sa pagkilala sa Diyos. Dahil sabi ni Pablo, nilalabanan natin ang bawat kuta
Ito ay nagiging isang kuta na pumipigil sa atin na makilala ang Diyos. Amen, mga kapatid. May mga tao na nagiging sobrang makatuwiran. Sobrang nadidismaya sila sa pananampalataya, ewan ko, sa kanilang espiritual na buhay. At nagsisimula silang maging sobrang makatuwiran. Nagsisimula silang mag-isip ng ganito. Kung hindi ko ilalagay ang kamay ko, walang mangyayari. Kung hindi ako mag-aaral, kung hindi ako magsisikap. Siyempre mga kapatid, may bahagi tayo pero higit sa lahat mga kapatid, kailangan nating kilalanin na ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos, biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang nakalulugod sa Panginoon ay ang pagdepende natin sa Kanya sapagkat ang lahat ng ating kasapatan ay mula sa Panginoon, hindi sa atin. Hallelujah! Sabi ko nga, dito mangyayari ang pinakamalaking laban. Baka hindi mo nga kayang ipaliwanag sa ibang tao ang pinagdadaanan mo. Pero isa itong laban. At ang laban na ito ay maaaring manggaling sa iyo mismo mula sa mga negatibong karanasan mo at madalas mula rin sa mga bagay na sinabi ng ibang tao. Tama ba? May mga nag-akusa sa iyo. Halimbawa, ang taong laging pinupuna at nilalait na walang halaga. Malaki ang laban sa isipan para magtagumpay. Naalala ko, mga kapatid, bago ako magbago, tinawag akong kung ano-ano. Mga bagay na hindi naman talaga ako. Sabi ng mga tao, makakalimutin ka, irresponsable, at di mo tinatapos ang sinimulan. Mga kapatid, naging matibay ang isipan ko dahil sa mga pinagdaanan ko na hindi nyo alam, sa mga pagsubok na kinailangan kong lagpasan at labanan. Kasi kapag nasa harap ka ng isang hamon, parang talo ka na agad bago ka pa magsimula. Kasi ang dami ng masamang sinabi ng mga tao tungkol sa'yo. Ang dami nilang puna sa'yo na kung hindi mo alam kung sino ka talaga, mapipigil ka sa buhay mo. At nung ibinigay ko ang buhay ko kay Jesus, nagdesisyon ako. Hindi ko na tinatanggap ang mga negatibong label tungkol sa akin. Hindi ko na tinatanggap yon. Ako ang lalaki ng Diyos. At nagsimula akong magpahayag. Ako ang lalaki ng Diyos. Ako ay banal. Ako ay pinagpala. Ako ay masagana. Mag-aasawa ako ng babaeng galing sa Diyos. Magkakaanak na pinagpala at magkakamasaganang ministeryo. Kinausap ko ang aking kaluluwa at isipan upang maging bagong kuta at magiba ang mga dating kuta sa aking isipan. Amen? Kaya, itong digmaan na ito ay hindi nakikita na sinabi ko sa inyo mga kapatid. Madalas, hindi naman ito nakakabahala, pero maraming tao mga kapatid ang labis mag-alala. Naranasan ko na ang matinding pagkabalisa at mabibigat na laban sa isipan, dagdag pa ang pasaning inilalagay ng kaaway mga kapatid. Akala ko magkakaproblema ako sa puso, parang matutumba na lang ako o atakihin, pero awa ng Diyos. Mga kapatid, naranasan ko rin yan at pinayagan ng Diyos para maintindihan kita. Para sa iyo na madalas may panic attack, ito. Gawin mo, pagtrabahuhan mo sa isip mo, palitan mo. Ngayon ipapaliwanag ko ang sikreto. Alam mo ba dapat gawin? Papalitan mo ang mga iniisip mong yan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya, isa pang mahalagang detalye na dapat mong malaman, ang mga iniisip na yan ay maaaring manggaling din sa iyo mismo. May mga ibang tao na nagsalita tungkol sa iyo na naging dahilan para magkaroon ka ng limitadong paniniwala, negatibo sa isipan mo. O maaari rin na si Satanas mismo dahil alam niya ang mga kahinaan mo, ang mga pagnanasa mo, at sisimulan niyang ibato sa iyo ang mga paratang. Sisimulan niyang bulungan ang isipan mo, bubulong siya sa tenga mo. Na wala kang kwenta, na masama kang tao, na isinilang kang malas, na walang maniniwala sa iyo, na hindi ka mahal, na hindi ka pinatawad ng Diyos. Lahat ng iyan kapatid ay mga pananang kaaway. Kaya nga sinasabi ng Biblia na gamitin natin ang kalasag ng pananampalataya para maprotektahan laban sa nagliliyab na palaso ng masama. Amen? Si Paulo ay gumagamit ng paghahambing sa Romanong baluti noon, tulad ng kalasag, helmet at baluti, di ba? Ano ang gustong sabihin ni Paulo? Na ang nagliliyab na palaso ay yung ginagamit ng mga sundalo. Nilalagyan nila ng bulak sa dulo, sinusunog at inihahagis sa kalaban. Sabi ni Paulo, si Satanas ay parang gumagamit ng nagliliyab na palaso na tinatarget ang isipan mo para maniwala kang ikaw ang may gawa nun. Nakakatuwa na tuso ang kalaban dahil inihahagis niya ang mga ideya sa unang panauhan. Parang ganito, hindi ko kaya. Tapos iniisip mo na galing sa iyo yung kaisipang yon, pero hindi pala. Hindi ako banal. Tapos may isip mo, wala akong kwenta. Makasalanan ako. Hindi ako tatanggapin ng Diyos. Gets mo? Mag-ingat ka
Kasi ang sinasabi ko ay espiritual na labanan sa mas malalim na antas, bihirang pag-usapan ng iba. Sabi ni Pablo, dapat gamitin natin ang makapangyarihang sandata mula sa Diyos, hindi mo sandata. Ano-ano ba ang mga ito, di ba? Ang panalangin ay mahalaga. Manalangin, magbasa o makinig ng Biblia. Maraming kapatid ang lumapit sa akin na umiiyak. Pastor, hindi ko kayang basahin ang Biblia. Kapag binubuksan ko ito, hindi ko maintindihan at nagkakagulo ang mga salita. Nalilito at inaantok ako. Mga kapatid, kung di ninyo kayang basahin ang Biblia, makinig na lang kayo dito. Mahalaga na pumasok ang salita sa inyong puso at isipan. Makinig din kayo ng mga pangaral. Araw-araw tuwing hapon, nakikinig ako ng panalangin at mensahe. Nagbabahagi rin ako ng makabagong mensahe mula sa Biblia na akma sa panahon ngayon. Nagdarasal ako tuwing gabi bago matulog at ito'y naging pagpapala. Pero may isa pang bagay na ikaw lang ang makakagawa. Baguhin ang iyong isipan gamit ang salita ng Diyos. Uulitin ko, gawin ito gamit ang salita ng Diyos. Paano ito gagawin? Sinabi ni Paulo dito, na dapat nating dalhin bilang mga bihag. Tingnan mo ang talata 5. Dalhin mong bihag ang bawat mapanghimagsik na kaisipan at turuan mo itong sumunod kay Kristo. Amen? Kung matatandaan mo ito na sasabihin ko sa iyo, sulit na ang buong video, madadala mo ng bihag ang mapanghimagsik na kaisipan. Alam mo, yung akala mong intrusive thought o negatibong kaisipan lang, hindi lang yun. Isa yang kuta na nandito. Kailangan mong malaman kung ano ang dapat mong gawin. Dadalhin mo silang bihag. Paano ba binibihag ng mga tao noon ang mga bilanggo ng digmaan? Tinatali nila ang mga taong iyon. Tatalian mo yung kaisipan na yan, ikukulong mo yung kaisipan na yan. Naiintindihan nyo ba, mga kapatid? Paano ginagawa yon? Hindi ko maipaliwanag ng eksakto, pero ganun yon. Ihahain mo ang iyong kaisipan sa Diyos at dadalhin ito bilang bihag sa pagsunod kay Kristo. Paano mo ito gagawin? Halimbawa, naisip mo, wala akong kwenta, wala akong silbi. Palitan mo ang kaisipang iyon ng, mahal ako ng Diyos. Minahal niya ako bago pa man ako magmahal. Sinasabi sa Biblia na pinatunayan ng Diyos na mahal niya ako sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus. Naiintindihan mo? Papalitan mo yung masamang kaisipan ng isang talata ng isang bagay mula sa Biblia. Isa itong makapangyarihang sandata na meron ka laban sa kaaway. Isa pang halimbawa, iniisip mo na, mag-isa lang ako. Walang kasama sa laban na ito. Maalala mo rin ang sinabi ni Jesus, ako'y kasama ninyo araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Naiintindihan mo? Palitan mo ang iniisip mo ng kaisipang ayon sa Biblia at salita ng Diyos at ito ang magpapalaya sa buhay mo. Maniwala ka, nandoon ang sikreto ng tagumpay mo. Yan din ang nagbago ng buhay ko. Iniisip mo rin ba yan? Hindi ko talaga kayang mapagtagumpayan ang kasalanang ito. Sabi sa Biblia na sa bawat tukso, binigyan na tayo ng Diyos ng paraan para makatakas. Isang paraan ng pagtakas dahil lahat tayo ay kayang mapagtagumpayan ang tukso. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Doon mo mararamdaman na kapag dumating ang tukso, sa Diyos ako magtitiwala, hindi sa sarili ko. Amen? Makikita natin mga kapatid na maraming halimbawa ng espiritual na atake sa Biblia. Lahat ng tauhan ay dumaan dito. Pero nagsulat lang ako ng ilan dito na napansin kong talagang nasa gitna sila ng isang labanan. At pagkatapos nito, ipagdarasal na kita at magtatagumpay tayo sa laban na ito ng magkasama. Ngayon, ayos ba? Isang detalye na napansin ko sa buhay ni Dabi. Si Dabi ay humaharap sa isang malaking digmaan. At doon sa awit 40 at 2, tingnan mo kung ano ang nasabi niya sa awit 40 at 2. Bakit ang kaluluwa ko ay labis na nalulumbay? Bakit ang puso ko ay sobrang malungkot? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. Amen? Kaya kinausap ni Dabi ang sarili niya. Tingnan mo, kaluluwa ko, bakit ka malungkot? Sabihin mo, bakit malungkot ang puso ko? Huwag nating ilagay ang tiwala natin sa Diyos. Hanapin lang natin siya. Gets mo? Ititigil mo na ang pagpapakain sa masamang bagay na yan sa loob mo. Magsisimula ka ng palitan ang mga iniisip mo ng magagandang bagay. Makikita natin kay Job, mga kapatid, na matapos ang lahat ng pagdurusa, pagkawala, sakit, kamatayan, at pagkabangkarote, si Job, naramdaman niyang wala siyang silbi. Naramdaman niyang makasalanan siya. Inisip niyang siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Sa totoo lang,
Inaakusahan siya ng mga kaibigan niya tungkol doon. Tingnan mo, sinabi ko na sa iyo, madalas ginagamit ng kaaway ang mga mabubuting tao, ang bibig ng mga taong walang espiritual na pag-unawa, mga taong malayo sa Panginoon, at doon si Job. Sinabi pa niya, tingnan mo, Job, Kabanata 3, talata 11 hanggang 3. Tingnan mo ang sinabi niya. Bakit hindi na lang ako namatay ng ipanganak? Bakit hindi ako nawala ng lumabas sa sinapupunan? Bakit ako inihiga sa kandungan ng aking ina? Bakit niya ako pinasuso sa kanyang dibdib? Kung namatay ako pagkasilang, sana'y payapa, natutulog at nagpapahinga na ako. Mga kapatid, ito ay isang atake ng dyablo laban kay Job. Gusto talaga ng dyablo na mamatay siya, at si Job rin ay may sarili niyang mga karanasan. Alam nyo? Dahil sa mga narinig niyang masasamang salita, naisip niyang sana hindi na lang siya ipinanganak. Alam ko na may mga nagkokomento sa videos ko, Pastor, ipagdasal mo ako. Gusto ko sanang hindi na lang ako ipinanganak. Hindi ko alam bakit nandito pa ako. Mga kapatid, alisin niyo yung ganyang pag-iisip dahil gawa yan ng kaaway. May malaking plano ang Diyos para sa iyo. Oo, kahit nagaling ka sa pinakamahirap, pinakamiserabling lugar, kasama ang mga taong ayaw makilala ang Diyos, kayang iligtas at palayain ka ng Diyos ngayon. Alleluia. Naniniwala ka ba dito? Kung oo, isulat mo dito sa mga komento. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. O kaya naman, naniniwala akong mahal ako ng Diyos. Luwalhati sa Diyos. Babasahin ko para sa iyo ang huling talata mula sa salmista na si Asaph. Nakaharap din siya ng matinding labanan sa kanyang isipan. Basahin ang sinabi niya sa awit 73, 1 hanggang 3. Tiyak, mabuti ang Diyos sa Israel, sa mga may malinis na puso. Pero para sa akin, muntik na akong madapa, nadulas ang aking mga paa, at muntik na akong bumagsak dahil nainggit ako sa mga palalo nang makita kong sila ay umuunlad sa kabila ng kanilang kasamaan. Si kapatid Asaph ay muntik nang maligaw dahil nagsimula siyang tumingin sa masasama. Nagsimula siyang tumingin sa mga tao at naisip niya, ang masasama ay umuunlad. Lahat ng bagay ay maayos para sa kanila at ako na nandito sa simbahan na naghahanap sa Diyos. Nandito ako sa templo, wala namang nangyayaring maganda sa akin. Alam niyo mga kapatid, kailangan nating mag-ingat kapag inihahambing natin ang sarili natin sa iba. Ang paghahambing mga kapatid ay galing sa kaaway. Maniwala kayo sa akin, ang paghahambing, hinahadlangan nito ang buhay mo sa inggit, selos, reklamo at dalamhati. Kaya, palitan na natin ang mga iniisip na yan ngayon. Amen. Gagawin mo itong ehersisyo bilang pangako mo sa akin at sa Diyos, ha? Kapag may masamang isipin, alalahanin at ipahayag ang sinasabi ng Biblia. Kasi kapag binubuksan mo ang bibig mo, pinapalakas mo dito. Pinapalakas mo dito. Tama, minamaterialize mo yung nasa loob mo. Ang bibig ay nagsasabi ng laman ng puso. Tama? Ipagpahayag mo ang tagumpay at salita ng Diyos at babagsak ang kaaway. Tatakas siya sa iyo, siguradong sigurado, at ang kuta sa isipan mo ay babagsak sa pangalan ni Jesus. Luwalhati sa Diyos. Kaya, nandito na ako, dala ang langis ng pagpapahid. Gusto kong ipagdasal ka at gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata ngayon. Pero, sa dulo ng panalangin, gawin mo ito. Napakabiyaya ng mensaheng ito. Ibahagi mo sa WhatsApp, pwede ba? Ipadala sa 5, 7 o 10 tao. Isulat ng maikling mensahe para sa kanila. Hinipo ng Diyos ang puso ko para ipadala sa iyo ang panalangin na ito. Sigurado ako na pakikinggan ka ng tao. Makikita niya ito. Kahit na dahil lang sa paggalang o dahil gusto ka niya. Ipaubaya mo sa Espiritu Santo dahil di bumabalik ang salita ng Diyos na walang saysay. Tinutupad niya ang kanyang layunin. Magdadasal ako para sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Alleluia. Panginoon kong Diyos at Ama, salamat sa bagong araw. Salamat aking Diyos para sa aming buhay, para sa aming kalusugan, para sa lahat ng mabubuting nangyayari sa amin. Diyos, ngayon ay natutunan namin ang isang malaking aral. Ang aming mga iniisip, ang aming isipan ay isang malaking larangan ng labanan. At dahil dito, aking Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo na kami ng mga sandata, mga makapangyarihang sandata, panalangin, salita at pagbabago ng aming isipan. Naniniwala ako, Ama, na magiging bagong araw ito para sa kanila. Itinataboy ko ngayon ang lahat ng gawa ng dyablo laban sa mga taong ito, lahat ng palaso ng kaaway, lahat ng akusasyon, lahat ng salitang binitiwan laban sa buhay ng taong ito. Mahulog nawa sa lupa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, itinaboy na ang lahat ng kasamaan. O Diyos,
Protektahan mo ang aming buhay at isipan. Bigyan mo kami ng espiritual na pag-unawa upang malaman namin kung may labang nangyayari laban sa amin, lalo na sa masasamang damdamin, pag-iisip na sumuko at kagustuhang tapusin ang buhay. Ama, alisin mo na ito sa amin. Hindi na namin ito tinatanggap. May mga tao rito ngayon, Ama. Parang pinalalaki lang nila ang issue. Pero totoo, sila'y inaapi at masama ang dinaranas nila. Ngayon, itinaboy ko ang pangaping ito sa pangalan ni Jesus. At ang taong ito rin, aking Ama, ay tumatayo na. Hindi na niya tatanggapin ang mga paratang, ang mga kasinungalingan ng dyablo. Ngayon ay tumatayo siya dito, aking Ama, isang hukbo na tatalo sa kaaway at makakamit ang mga bagay na inihanda ng Panginoon para sa kanila. Ang mga pagpapala, inaangkin nila ngayon, Ama, ang iyong salita. At kapag binasa at narinig namin ang iyong salita, naway maunawaan namin ang nakasulat. Upang maunawaan ito ng espiritual o Diyos, iniunat ko ang aking kamay at humihiling ng iyong pagpapala para sa iyong bayan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, Ama. Diyos, naniniwala akong itinakda na ang tagumpay dahil nagtagumpay na si Jesus para sa atin. Ngayon, natutunan naming gamitin ang tabak ng Espiritu, salita ng Diyos. Ama, manatili ka, pagpalain at ingatan mo kami ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.